ang pananaw para sa Rusya ay malubha, ayon sa mga eksperto. Mula nang simulan ng Rusya ang pananakop sa Ukraine noong Pebrero 2022, maraming leader ng kanluran, think tank, at media ang nagsabing bumabagsak ang ekonomiya ng Rusya. Partikular, sunod-sunod ang mga pagtatasa ng mga eksperto na ang industriya ng depensa ng Rusya ay bumabagsak. Hindi nito kayang tapatan ang epekto ng mga parusa, kawalang tatag ng pananalapi at kakulangan ng kwalipikadong manggagawa para matugunan ang lumalaking pangangailangan ng digmaan. O ganoon ang kwento. Kahit pa tinamaan sila ng hindi pa nangyayaring dami ng mga parusa, pagkakatanggal sa SWIFT financial messaging system na nagpapahintulot ng internasyonal na bayaran at pagdanas ng matitinding pagkalugi sa tauhan at kagamitan sa larangan ng labanan. Ang mga prediksyon na ito ng nalalapit na pagbagsak ay hindi nagkatotoo, gaya ng sinasabi sa pamagat ng isang bagong pag-aaral ng Center for Strategic Studies or Center for Strategic and International Studies. Bagsak ang ekonomiya ng Rusya, ngunit hindi pa ito tuluyang talo habang papalapit ang ika-4 na taon ng digmaan sa Ukraine. May ilang eksperto na nagsasabing ang 2026 ang magiging taon kung kailan tuluyang babagsak ang industriya ng depensa ng Rusya. Kaya tingnan natin ang mga ebidensya at kung gaano nga ba ito kaposible. Sa isang artikulo sa Defense Blog, sinabi ni Dylan Malyusov na ang industriya ng depensa ng Rusya ay dumaranas ng pinakamalalim nitong krisis mula pagbagsak ng Unyong Sobyet. Si Malyusov ipinanganak sa Peru at nag-aral sa Ukraine, ay editor-in-chief ng publikasyon at tumanggap ng medalya for assistance to the Armed Forces of Ukraine para sa kanyang serbisyong pang-impormasyon sa bansa. Batay sa panloob na pagtatasa at liham sa mga tagapamahala ng depensa, ipinaliwanag niya na halos bumigay na ang mga pabrika ng depensa ng Rusya sa bigat ng operasyon. Lumalaki ang kakulangan nila sa manggagawa, pananalapi, at supply chain na kailangan para mapanatili ang produksyon ng armas at kagamitang militar. Lalong lumalala ito, walang duda. Ang pamilihan ng paggawa sa Rusya ay nagulo matapos magpatupad si Pangulong Vladimir Putin ng mga hakbang para gawing pangdigmaan ang ekonomiya. Tinatayang 2 milyong kalalakihang nasa edad ng paggawa ang umalis sa lakas paggawa. Noong 2023, halos kalahati sa kanila ay tumakas palabas ng bansa matapos ang anunsyo ng bahagyang mobilisasyon. Karamihan ay mula sa mataas na kita at puting kwelyong propesyon. Ang iba naman ay na mobilisa o kusang loob na pumirma ng kontrata sa militar. May mga babalik sa lakas paggawa pagkatapos ng kontrata, pero marami ang hindi na babalik. Patay na sila o tuluyan ng na-disable. Para mahikayat ang mga mamamayan na sumali sa militar ng maramihan, malaki ang itinaas ng Russia sa mga pangunahing sahod at signing bonus noong Pebrero 2022. Bago magsimula ang pananakop, ang mga junior officer ay kumikita lamang ng mahigit 81,000 rubles kada buwan o mga 1,030. Noong Oktubre ng taong iyon, umakyat sa opisyal na antas na 175,000 rubles o 2,400 at 80 ang pinakamababang buwan ng sahod ng mga frontline na sundalo. Tumaas ng 200 at 40%. Iyan ay halos 14 na beses mas mataas kumpara sa karaniwang sahod sa ilang rehiyon ng Russia. Bukod pa rito, noong kalagitnaan ng 2024 ang karaniwang isang beses na bayad na natatanggap ng mga sundalo kapag pumirma sila ng kontrata ay umabot sa 400 at 85,000 rubles o 5,000 at 300 na halos katumbas ng karaniwang taunang kita ng bawat tao sa Russia. Sa kabuuan, ang mga bagong recruit sa Moscow at Leningrad Oblast ay maaaring tumanggap ng hanggang 53 milyong rubles, 60,572 at hindi bababa sa 3 milyong rubles, 34,955 sa loob ng isang taon ng serbisyo, kabilang ang lahat ng bayad at sweldo. Siyempre, dahil ito ay Russia, may mga regular na ulat ng pagkaantala sa mga bayad, korupsyon at kulang na pagbabayad. Gayunpaman, malalaking halaga pa rin ito para sa karaniwang Ivan at nagbago nito ang serbisyo militar bilang isa sa pinakakumikitang propesyon sa Russia. Nagresulta ito sa paglipat ng mga bihasang empleyado mula ekonomiya patungong militar na nagtaas ng sahod, habang ang ibang mga industriya ay nagtataas din ng kanilang mga alok na sahod
upang subukang makaakit at mapanatili ang mga empleyado. Sa industriya ng depensa ng Rusya, tumaas din ang mga sahod habang desperadong sinusubukan ng mga kumpanya na makakuha ng sapat na manggagawa upang matugunan ang dumaraming mga order mula sa estado para sa mga sandata at kagamitan na gagamitin sa Ukraine. Madalas, napipilitan ang mga kumpanyang ito na tapusin ang mas maraming order kahit kulang ang bayad para sa gastos sa produksyon. Ang pagtaas ng sahod na kailangan nilang bayaran ay nagpapahirap pa sa kanilang pinansyal na kalagayan. Makatarungan sabihin na mas matagumpay na nalampasan ng Rusya ang mga parusang ipinataw ng kanluran kaysa sa inaasahan. Gaya ng direktang sinabi kamakailan ni United States Treasury Secretary Scott Bessent tungkol sa ika-11 na European Union sanctions laban sa Rusya. Kapag ginawa mo ang isang bagay ng 19 na beses, nabigo ka na. Bilang sagot sa komento ni Bessent, sinabi ni Leonid Slutsky, tagapangulo ng komite sa pandaigdigang ugnayan ng Russian State Duma, sa ahensyang balita na TASS na nakaangkop na ang ekonomiya ng Russia sa presyon ng mga parusa na hindi naman masasabi tungkol sa ekonomiya ng European Union. Bumalik sa kanila ang epekto ng parusa, winasak ang paglago at nagdulot ng matinding negatibong epekto sa pamumuhay ng mga karaniwang Europeo. O sige, maaaring nakaangkop na ang Rusya, pero tiyak na hindi ito nangyari ng walang kapalit, lalo na sa paggawa ng mas advanced na kagamitang militar. Dahil sa parusa, tuluyang isinara ang pinto sa maraming mahahalagang hilaw na materyales gaya ng langis, coatings, electronics, at technical na likido. Nagawa ng Rusya na gumawa ng ilan dito sa loob ng bansa, na nagdulot ng ilang benepisyo mula sa mga parusa. Ang natitira ay kinailangan nilang lampasan o kunin sa pamamagitan ng komplikado at malabong network ng mga third-party na kasunduan. Ang mga middleman at dagdag na logistics para makarating ang pyesa ay iisang ibig sabihin lang, mas mataas na gastos dahil sa pagmahal ng pyesa. Minsan 100 beses na mas mahal kaysa dati. Kasama pa ang pagtaas ng sahod at patuloy na mataas na inflation. Patuloy tumataas ang gastos ng mga kumpanyang ito. Kahit pareho lang ang presyo ng benta nila sa estado, hindi na bago sa Rusya ang paghatid ng mga order ng estado sa presyong mas mababa sa gastos ng produksyon. Hindi rin bago ang malaking subsidya ng estado para mapanatiling buhay ang mga kumpanyang ito na patuloy ibinibigay. Sa katunayan, ganitong uri ng paikot-ikot at sinusuportahang sistema ang nagbigay daan sa Rusya na mapanatiling buhay ang malaking bahagi ng malawak nitong military-industrial complex mula pa noong panahon ng Unyong Sobyet. Kahit matapos ang pagbagsak ng Unyong Sobyet, kahit may malalaking hamon noon, may sapat at epektibong military-industrial base na nagpadali sa produksyon pag-umpisa ng digmaan. Sa kabilang banda, ang mga bansa sa NATO na may mas malayang ekonomiyang pamilihan ay walang ganitong mga sistema, dahilan kung bakit maraming industriya ng militar noong panahon ng Cold War, tulad ng paggawa ng barko sa United States, ang humina dahil sa bumabang pangangailangan tuwing panahon ng kapayapaan, habang ang Europa ay nagsisimula ng sarili nitong malawakang programang muling pagpapalakas ng armas. Interesante panoorin kung paano haharapin ng mga bansang Europeo ang hamon habang pinapabilis nila ang kanilang produksyon at supply chain. Ang mga kumpanya sa industriya ng depensa ng Rusya ay nahaharap sa tumataas na demand mula sa estado para sa mga produktong nalulugi na may mas mahigpit at mahalagang deadline ng paghahatid. Habang dumarami ang hindi na ihahatid, lalong humihirap ang kalagayan ng tropa sa unahan. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang kanilang problema. Ang mataas na demand ng estado sa armas ay nagdulot ng sunod-sunod na problema sa industriya ng depensa. Para sa panimula, sa kasaysayan, binabawi ng mga kumpanyang pandepensa ng Rusya ang kakulangan sa kita mula sa pagbebenta ng mas mababa sa halaga sa estado, sa pamamagitan ng malaking kita mula sa mga malalaking order ng export. Bunga ng malawakang pag-iipon ng armas noong kasagsagan ng Cold War, ang United States at Rusya ang tradisyonal na nangungunang dalawang pinakamalalaking tagaluwas ng armas sa mundo, kung saan nangunguna ang United States, ngunit panatag na pumapangalawa ang Rusya. Kahit bago magsimula ang digmaan, bumaba na ang export ng armas ng Rusya. Mula 2022 bumagsak ito, kaya nalampasan na ng Pransya ang Rusya sa pangalawang pwesto, kahit maliit lang ang agwat. Dating nagde-deliver ang Rusya sa 31 bansa, pero 12 na lang ang customer nila noong 2024. Malaki ang papel ng mga parusa sa paghikayat sa mga bansa
na itigil o suspindihin ang pagbili ng armas mula Rusya. Mukhang nagsimula na ang prosesong iyon noong unang ipinataw ang mga parusa sa Rusya matapos nitong aneksahin ang Crimea noong 2014. Nawalan ng akses ang Rusya sa maraming dayuhang merkado at maraming mamimili ang tumigil sa mga kontrata dahil sa takot sa parusa at dahil hindi na kayang mag-deliver ng mga kumpanyang Ruso. Nabawasan ang bahagi ng merkado ng Rusya sa Asia, Africa at Latin America dahil sa tumitinding kompetisyon mula sa mga bagong manlalaro sa depensa gaya ng Israel, Turkey, South Korea at India at ang mahinang pagganap ng maraming sistema ng armas ng Rusya sa Ukraine, lalo na noong 2022 at 2023 kung kailan nangyari ang malaking pagbaba ng mga export. Natiyak na hindi nakatulong sa pagpapataas ng demand. Ang pangunahing dahilan ng pagbagsak ng military exports ng Rusya ay kailangan ng estado ang mga armas sa Ukraine, kaya hindi na ito available para i-export. Ayon kay Denis Mantarov, unang Deputy Prime Minister ng Rusya noong 2023 sa Interfax, karamihan sa mga armas na ginagawa sa bansa ay dinadala sa labanan sa Ukraine. Prioridad namin ang pagbibigay ng mga ito, sabi niya. At dahil sa napakalaking pagkalugi ng Rusya mula noon, lalo pang tumaas ang pangangailangan ng hukbong Ruso. Sa madaling salita, dahil sa kombinasyon ng mga parusa, mahinang pagganap, at muling pagtuon ng supply, ilang malalaking multibilyong dolyar na kasunduan ang napunta sa wala. Kinansela ng Ehipto ang malaking order ng Su-35 jets noong 2022 dahil sa alalahanin sa pagganap at pressure mula sa kanluran. Kinansela ng Algeria at Indonesia ang pagbili ng Russian combat aircraft dahil hindi nakapag-supply ang Russia ng in-order na eroplano dahil sa digmaan at hindi natuwa ang mga mamimili sa ipinalit na plano. Kinansela ng Pilipinas ang 127 bilyong kasunduan para sa 16 Mi-17 helicopter noong 2022 dahil umano sa matinding pressure ng United States diplomacy. Apektado rin ng mga pagkansela ang hindi lang malalaking kumpanyang pag-aari ng estado na gumagawa ng pangunahing armas tulad ng tangke, eroplano at barko. Apektado rin ang 2 dosenang maliliit na pribadong negosyo na nagsusuplay ng hilaw na materyales, pyesa at serbisyo. Lalong lumalala ang sitwasyon dahil ang estado na pangunahing customer ay nahihirapang magbayad sa oras kahit inaasahan pa rin ang mga delivery. Gayunpaman, mabigat ang legal na parusa sa hindi pagde-deliver, bukod pa sa ibang pressure sa kanila. Dahil dito, hindi makabayad ng sahod ang mga pabrika, supplier, o makabili ng pyesa, ayon kay Malyusov. Isa sa mga dokumento niya ay nagsasabing hindi pa rin nababayaran ang padala ng mga tangke noong Enero. May legal pa ring obligasyon ang kontratista na mag-deliver ng bagong sasakyan buong taon. Dagdag pa rito, patuloy ang pag-atake ng drone at missile ng Ukraine sa mga pasilidad ng enerhiya at industriyang militar ng Russia, pati na rin ang mga sabotahe. Noong Oktubre, sinabi ng Ukraine na tinamaan nila ang Sverdlov ammunition plant sa Nizhny Novgorod Oblast na gumagawa ng mga bombang pang-abyasyon, bala ng artillerya at laban sa eroplano. Noong Agosto naman, sa parehong oblast, tinamaan ng Ukraine ang Alzamas instrument making plant na gumagawa ng mga optical, electronic at navigation system para sa mga eroplanong militar, missile at sasakyan ng Russia. Noong Abril, iniulat na nasira ng mga drone ng Ukraine ang fiber optic systems plant sa Saransk, ang nag-iisang gumagawa ng fiber optic cables sa Russia na ginagamit sa mga drone ng militar at mga secure na sistema ng komunikasyon. At marami pang iba dahil karamihan sa mga long-range drone ng Ukraine, kahit hanggang kamakailan lang, ay may dala lamang na medyo maliliit na warhead. Kadalasan, hindi malala ang pinsala ng mga pag-atake at mabilis na naibalik ng mga negosyo ang operasyon sa ilang araw o linggo. Gayunpaman, dahil sa 2 dosenang drone na palaging tumatagos sa depensa ng himpapawid ng Russia, tiyak na naapektuhan ang produksyon ng militar at pinalala ang pinansyal na problema ng maraming kumpanya. Ang mga pag-ataking ito ay tiyak ding nagdulot ng gastos sa makinarya ng digmaan ng Russia
ng marahil 10 o daan-daang bilyong dolyar. Napilitan si Putin na ilipat ang mahahalagang depensa sa himpapawid at mga yaman mula frontline para ipagtanggol ang pangunahing infrastruktura at pasilidad militar at magsagawa ng limitadong mobilisasyon ng mga veterano mula Ukraine para sa depensa ng infrastruktura sa kanilang rehiyon. Isama mo lahat ng iyan. Kakulangan sa paggawa, pagkawala ng export, gastos sa pag-iwas sa parusa, at mababang presyong binabayaran ng Estado kung magbabayad man sila ang regular na welga, ATP. At ayon kay Malyusov, karamihan sa industriya ng depensa ay bumibigay na sa hindi matiis na presyon. Maging ang pinakamalalaking at mahahalagang planta ay nagpapakita ng malinaw na senyales ng paghihirap. Ibinanggit ni Malyusov ang 1,200 at 24 email mula kay Dmitry Fadeov, Chief Executive Officer ng Muron Machine Building Plant, na intercept umano ng Ukrainian cyber resistance activist ang impormasyon at ibinahagi sa National Resistance Center ng Ukraine. Dito, bilang chairman ng Vladimir Oblast Defense Companies League, nagreklamo si Fadeov na pinipilit ang mga planta na magbenta sa 2,000 at 19 na presyo, pero inaasahan ding bumili sila ng input sa kasalukuyang presyong pauna sa merkado. Ayon sa kanya, kulang ang perang natanggap mula sa gobyerno para kahit interes lang ng utang ng kumpanya na pambayad sa mga supplier. Karaniwang reklamo ngayon sa ekonomiya ng Rusya ang mataas na gastusin sa pag-utang. Dahil nananatiling napakataas ng mga rate sa mahigit 20, bumagal ang paglago ng ekonomiya at halos umabot na sa antas ng resesyon. Hindi na kayang mangutang ng mga kumpanya. Dahil dito, bumagal o tumigil na rin ang paglago, kapital, pamumuhunan, at research and development sa maraming sektor ng ekonomiya. Dagdag pa ni Fadeov, ang pera ng gobyerno ay nakatali hanggang matapos ang mga kontrata na tumatagal ng 3 sa 10 taon, kaya parang nakapirmi lang ito sa panahong iyon. Nagreklamo rin siya na may kakulangan ng mga tauhan sa mga planta dahil sa malawakang mobilisasyon at kakulangan ng matutuluyan sa lugar. Dahil dito, ang Muron Machine Building Plant ay nawalan ng 70 milyong rubles, humigit kumulang 700 at 70,000 sa paggawa ng aparato. Isa't isa 4-6 navigation system lang. Ngayon, hirap na silang makasabay sa lumalaking pangangailangan ng estado sa kanilang mga aparato. Ang pagiging totoo ng dokumento na sinasabing email ni Fadeov ay mahirap patunayan at hindi malinaw kung ang mga isyong inilalarawan ay naresolba na pagkatapos. Isang bagay ang sigurado, gayunpaman, ang pag-atake ng Ukraine sa planta na gumagawa ng mga ignition component para sa mga bala na ginagamit ng sandatahang lakas ng Russia, Ministry of Interior, at Federal Security Service noong Abril 30 ay hindi nagpadali sa sitwasyon doon. Sinabi ni Malyusov na ang United Aircraft Corporation, pangunahing gumagawa ng eroplanong pandigma ng Russia, ay kulang sa pondo para bayaran ang mga kontratista. Ngayon, sangkot na ito sa daan-daang kaso sa korte ukol sa utang. Gayunpaman, wala siyang binigay na sanggunian para sa pahayag na ito at hindi rin kami nakahanap ng ibang mapagkukunan upang patunayan ito. Sa kabaligtaran, ayon sa opisyal na datos ng Russia, mukhang natutupad ng United Aircraft Corporation ang mga pangako nito. At higit pa roon, Nobyembre, inanunsyo ng kumpanya ang pag-deliver ng bagong batch ng Sukhoi Su-34 fighter bombers at Su-35S fighter jet. Kasunod ito ng mga delivery ng Su-34 noong Setyembre, Oktubre at Su-35S noong Agosto. Iginiit ni United Aircraft Corporation Chief Executive Officer Vadim Bedeka na pinapanatili ng mga empleyado sa United Aircraft Corporation production facilities ang mabilis na paggawa para matugunan ang delivery schedule. Tuloy-tuloy na pinapaunlad ng Sukhoi Design Bureau engineers ang sistema ng eroplano gamit ang natutunan mula sa aktual na paggamit sa espesyal na operasyong militar. Layunin ng mga pagpapabuting ito na mapataas ang bisa ng eroplano sa kasalukuyan at susunod na misyon ayon sa kanya. Sa unang tingin, tugma ang gawa ng kumpanya sa sinabi nito na bahagyang nagbibigay ginhawa sa Russia mula sa epekto ng parusa. Kamakailan din ay inilunsad ng United Aircraft Corporation ang matagal ng naantalang MC, 21 na pampasaherong jet
na ipinakita sa Dubai Air Show kamakailan. Ang MC-21 ay isang makitid na jet na maihahambing sa Boeing 737 at Airbus A320. Ito raw ang unang eroplano ng Russia na buong buo sa bansa, gawa bilang kapalit ng imported na bahagi. Kalahati ng Airbus A300 at 20 neo fleet ng Russia ay grounded dahil sa hindi pa naayos na problema sa makina. Pinalala pa ng mga parusa. Ang industriya ng abyasyon ay isa sa mga larangan na pinakaapektado ng mga parusa. Target ng Moscow na gumawa ng 6 na plus bagong eroplano sa 2,000 at 30 para palitan ang lumang Western Fleet at ang MC-21 at Yakovlev SJ. 100 na gawa rin ng United Aircraft Corporation ang inaasahang bubuo ng karamihan doon. Sa lahat ng bagay, may pangako ang gobyerno ng mahigit 27 bilyon para paunlarin ang mga lokal na eroplano. Kabilang ang SJ, 100 ni Yakovlev, at ang MC-21 at malinaw na prioridad mula sa Moscow. Posibleng totoo ang sinasabi ni Malusov tungkol sa United Aircraft Corporation na sangkot sa maraming kaso, pero malamang nagawa pa rin ng kumpanya na ipagtanggol ang sarili nila. Pero sa nangyayari ngayon sa Uralvaganzavod o Uralvaganzavod, hindi ka rin makakasiguro dyan. Ang higanteng gumagawa ng tangke at freight railcar sa Russia na nasa Nizhny Tagil, 870 milya silangan ng Moscow, ay nag-anunsyo noong Nobyembre ng restructuring ng operasyon para makatipid. Sinasabi ring kasama pati hanggang 10 nilang empleyado. Ayon sa internal na dokumento, iniulat ng EISA na plano ng Uralvaganzavod na magbawas ng hanggang 50 empleyado sa iba't ibang departamento sa Pebrero 2026 at itigil ang hiring. Nang tanungin tungkol sa ulat, sinabi ng Uralvaganzavod sa Reuters na tulad ng ibang kumpanya, nagsasagawa sila ng restructuring para i-optimize ang gastusin sa administrasyon at pamamahala. Dagdag pa nito, patuloy na nagtatrabaho ang Uralvaganzavod ng mataas ang intensidad upang matupad ang utos ng Estado para sa depensa at nagpapatuloy pa rin ang pagkuha ng mga bagong empleyado. Ayon sa opisyal na ulat ng Russia, patuloy na sinusunod ng Uralvaganzavod ang mga utos. Noong Nobyembre, inanunsyo ng kumpanya ang unang batch ng bagong upgrade na TOS-1A Solonsepyok, mga thermobaric multiple rocket launcher. Noong Oktubre, inanunsyo nilang naihatid na ang unang batch ng bagong sasakyang suporta sa tangke. Ayon sa ulat, ang bagong upgrade na sasakyan ay may pinahusay na reactive armor at karagdagang proteksyon sa gilid. Iyon ay dahil ang issue sa Uralvaganzavod ay hindi talaga kaugnay sa depensa na bahagi ng kanilang negosyo, kundi sa railcar division. Ang kumpanya, pati ang iba sa energy logistics sa Russia, ay nahihirapan dahil sa matagalang pagbagsak ng demand sa freight railcar. Dahil ito sa malakas na pagbagsak ng kargamento, dulot ng abala sa pangunahing export sanhi ng ekonomikong parusa ng kanluran at kinetic na parusa ng Ukraine. Isang malaking kumpanya ng depensa na tiyak na malalim ang problemang pinansyal ay ang Kronstadt, isa sa pinakamalaking gumagawa ng drone sa Russia at tagagawa ng Orion at Inirodskaya na mga sistema. Noong 2022 buong pagmamalaki nitong inanunsyo ang pagpapalawak ng produksyon sa dalawa nitong planta ng Unmanned Aerial Vehicle Assembly sa rehiyon ng Moscow. Ngayon, malapit na itong malugi matapos ang buwan-buwang kaguluhang pinansyal, kaso at kabiguan sa labanan. Bago pa ang digmaan, mahina na ang pananalapi ng kumpanya. Noong 2020, iniulat ng Kronstadt ang kita na humigit kumulang 2 bilyong rubles o 25 milyon. Ngunit nakaranas ng pagkalugi na higit sa 35 bilyong rubles, mga 45 milyon. Pero ang totoong mga problema ay nagsimula talaga pagkatapos ng anunsyo noong 2022 nang umatras ang pangunahing mamumuhunan ng Kronstadt, ang AFK sistema. Dahil sa kakulangan ng pinansyal na suporta, tumaas ang utang ng kumpanya at nahirapan itong tugunan ang lumalaking demand sa produksyon. Isama mo rin ang iba pang malalaking problema sa industriya na napag-usapan na. Kulang sa tauhan, mahirap makakuha ng pyesa, at tumataas ang gastos. At pagsapit ng 2025, lahat ito ay biglang gumuho ng napakagrabe. Nahaharap ang kumpanya sa higit 40 kaso na may kabuuang 6,263 milyong rubles
o mga 7 milyon. Ayon sa ulat, nagmamadaling magsampan ng reklamo ang mga subcontractor dahil natatakot silang malulugi ang kumpanya. Di pa tiyak kung gaano kalaki ang epekto ng ilegal na labanan sa kakayahan ng kumpanya na sundin ang utos ng Estado hanggang ngayon. Ang pagkawala ng Kronstadt ay malaking dagok sa industriya ng depensa ng Russia at kanilang operasyong militar. Lalo na dahil umaasa sila sa unmanned aerial system. Kaya malabong pumayag ang Moscow na mangyari iyon. Kung kinakailangan, tiyak na i-nationalize ni Putin ang kumpanya at agad na ibabalik ang produksyon. Madalas siyang mawalan ng S-400 air defense systems dahil sa tumpak na pag-atake ng Ukraine. Kahit mas mahal pa ito kaysa utang ng Kronstadt. Kaya naman, kung iisipin ang lahat, malinaw na malinaw ang sagot. Sa artikulo ni Malusov na nagpapakita ng madilim na kalagayan ng industriya ng depensa ng Russia at ganoon din ang mga pananaw sa karamihan ng mga pagsusuri ng kanluran tungkol sa ekonomiya at sektor militar ng Russia. Maaring makakita ka ng malinaw na senyales ng problema sa media ng Russia kahit banayad lang ang mga pahiwatig. Mahigpit pinipigilan ang pagpapahayag ng politika sa Russia. Sa usaping ekonomiya at pinansyal, mas maluwag ang kontrol. Pwede kang magreklamo tungkol sa tumataas na gastusin sa pamumuhay o magpaliwanag kung bakit dapat ibaba ang mga rate nang hindi natatakot na hulihin ng Federal Security Service. At sa panahon ngayon, milyon-milyon ang gumagawa nito. Nagbabasa ng balita sa, halimbawa, ang kilalang financial outlet na Komosant. Malinaw ang pag-aalala tungkol sa hindi gumagalaw na paglago at pamumuhunan, patuloy na mataas na interest rates at inflation, at mataas na antas ng utang. Ilan lang ito sa mga halatang problema ng ekonomiya ng Rusya. Pero ramdam mong naniniwala pa rin silang kontrolado nila ang sitwasyon, may magagawa pa sila, at tanong na lang kung alin ang pipiliin. Uminit ang ekonomiya, kaya gumawa kami ng hakbang para pabagalin ito. Maaaring gumana, pero baka naging sobrang epektibo. Ngayon, kailangan nating gumawa ng tamang hakbang para muling lumago na siyang napagkakasunduan ng lahat. Tungkol naman sa industriya ng depensa, sinabi ni Alexander Mikhailov, pinuno ng Russian Bureau of Military Political Analysis sa TASS noong Nobyembre. Sa makro na antas, nalalamangan ng Russia ang defense industry ng nagkakaisang Europa sa sandata at bala. Ang Europa, na may 500 milyong populasyon at 30 maunlad na bansa, 10 dito may sariling industriya ng depensa, ay hindi pa rin kayang tapatan ang sektor ng depensa ng Russia ngayon. Ito ay isang malaking kalamangan. Ipinapahayag din niya na ang mga kontratang panlabas ng Russia, ibig sabihin ay ang pag-export ng depensa, ay umaabot na ngayon sa humigit kumulang 60 bilyon. Pagkatapos ng espesyal na operasyong militar, inaasahang lalago pa ang kita ng Russia sa pag-export ng armas. Panahon lang ang makapagsasabi kung tama siya o puro palabas lang ito. At ang 2026 ang taon kung kailan magaganap na ang lahat ng prediksyon tungkol sa nalalapit na pagbagsak ng Russia. Ngayon, siguraduhin mong mag-subscribe ka sa aming channel at i-enable ang notifications para sa mas marami pang malalalim na talakayan tungkol sa mga usaping militar. Salamat sa panonood.